Oh, sabi, Marcos hails PNP for Kibuloy surrender, vows transparent due process. Okay, na sinabi ni PBBM dyan. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday hailed the PNP for the apprehension of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, calling the successful operation as police work at its best. Ayan, galing-galing naman. Oo, ulitin lang natin, no. Marami pong salamat kay General Torre. Oo, sa kulit at sa tigas ng ulo na meron siya. Oo, sa kulit at sa tigas ng ulo na meron siya, mga kotsero, dahil matindi, hindi talaga siya nag-quit eh. Hindi siya nagpatinag doon sa mga sa mga pananakot sa kanya ng mga senador. Oh, parang last na si parang last na si huling alas na ni Kibuloy yung mga senador. Kapag hindi pa umubra wala. Hindi umubra. kaya yung congratulations kay General Torre. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na po kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Anyway, panoorin natin yung interview niya. Ito yung interview niya kanina. Medyo mahaba lang din. 13 minutes, 1-3. Kaya, at least marinig talaga natin kung ano yung kwento tungkol dyan, di ba? Panoorin natin to. Sir, good morning po. Good morning, good morning. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the US? Dun. Ano ba tagot Well, the dyan? extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive. Tama Ito yun. kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Tama lang yun, mga kotsero. Actually, hindi naman kailangan madaliin yung sa US kasi meron pa silang deadline hanggang next year. 'Di ba nagkailang beses na reschedule 'yan. So ang next talaga niya is if I'm not mistaken, February or January of 2025. So matagal pa. So ang gobyerno natin has enough time to prosecute itong si Kibuloy kung talagang kung talagang may kasalanan. Kaso nga lang, again, mga kotsero, what goes against Apollo Kibuloy ngayon is that ang tagal niya kasi nagtago. Ang tagal niya nagtago, tsaka ang lala nung pagtatago niya, guys. Ang lala eh. Kaya, hindi ko alam kung ano yung iisipin ng korte tungkol dyan. But, ang lala kasi, guys. And so, parang hindi mo alam kung pagbibigyan ba siya ng korte doon sa kahilingan niya na mamaya pag-usapan natin, may mga demands na naman si Kibulok. Saan ka nakakita, ikaw na yung inaresto, ikaw pa yung demanding. Tigas ng mukha ang wala. Anyway, tuloy natin. Okay? Question, Chona, please. Hi, John. Sir, good Good morning. morning. Oo. Sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Kibuloy? Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led Ayun. operation. It was a police operation. Ayun.
Kahit sumuko etong si Kibulok kay sa AFP, sa ISAF, pointless. Pointless. Pointless yun, guys. Oo. Bakit? Ang ending kasi, mga kotsero, police operation pa rin yan. Oo. Police operation pa rin yan. So, sorry. Kung ano man ang involvement ng Nag-demand AFP pa kasi. dyan ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin and what are the movements that can be attributed to Apollo Kibuloy, Mr. Kibuloy. At yan ang kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapo na yung mga pulis. So ang ginawa namin, para marelyebo naman Siyempre. sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga pulis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung pulis natin, winidraw na naman natin yung AFP at ang pulis na naman ang nag-frontline. So that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. Well, I think what you all want to know, let me take you through the timeline already, what happened. Yan na. May Over the timeline. last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman to, yung mga sinasabi magsusurrender si Mr. Kibuloy, basta meron sa mga condition na kung ano-ano na sinasabi na kailangan may promise na hindi siya papadala sa Amerika, na hindi kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun dahil hindi naman maaari na yung Correct. fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya't walang nangyari doon. Ngunit patuloy. Meron tayong mga feelers na nakukuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na patay. hindi maaari na may conditions na mayroon siyang ilalagay. Tikas ng mukha talaga ni Torion, no? Ibang level. Alam niyo, ibang level yung tikas ng mukha ni Torion doon, no? Nagde-demand pa siya sa presidente. Imagine. The President of the Philippines ang dinidemanda nila. Sila yung nakaargabyado. Sila yung may warrant of arrest. Tapos si presidente yung guguluhin nila. Sila pa yung nagdi-demand. Oo. Ang tigas. Oo, iba ka, iba. Iba ka, Atty. Torion. Tigas ng mukha ang wala. At lagi namin sinasabi, basta patuloy lang ang aming gagawin. You have to decide what you want to do, but we cannot. We are ordered by the court to enforce this order, and that's what we are going to do. And the putting of conditions is not a. Of course, you never negotiate with for, terrorists or somebody criminals who for is that matter. actually a fugitive. So this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Okay. Sinabi na, very good. Wala nang conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. At so, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na namin, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that
that scenario. Okay na yun. So Okay na yun. At least susuko. Oo. Okay na yun. Goods na yun, goods. Kasi kaysa hindi sumuko, di ba? Kaysa, tsaka ang gusto kasi nila, ito kasi yan mga kotsero yung, it's a power play yung nilalaro nitong si Kibuloy, tsaka ni Torion. It's a power play. Ngayon, kung halimbawa, kung magko-concede sa naon ng demand, si Presidente, yung doon sa demand na hindi siya ibibigay sa Amerika, etc., etc. Which, by the way, mga kotsero, it's really not in the discussion. Wala talaga sa discussion yun. Kumbaga, parang again, it's just a way para masabi nung kabila na sinusunod tayo ng presidente, etc., etc. But this time, ang difference kasi noon yung sa request niya na AFP yung susukuan niya. Ang difference noon is walang trade-off from the government. Walang kapalit from the government. So, okay lang. O sige, susuko ka. Ang isusuko siya sa AFP. Pero walang ibibigay ang gobyerno for his satisfaction. Which is okay yun, guys. Okay yun. Kumbaga parang namili lang si Kibuloy kung kanina siya susuko. Ganun lang. But ang ending pa rin naman nun, mga kotsero. Ang ending pa rin naman yan, sa PNP siya isusuko eh. Oo, kasi the PNP is really the one deputized by the state to enforce the warrants of arrest. Hindi pwedeng sundalo yan. Sa PNP ka pa rin talaga babalik. Wala kang choice. Tinan nyo, ano nangyari? Tinurn over sa PNP, di ba? Ganon din kasi. Wala, it is really the case. There's no ifs or buts about it. Kaya yung sinabi ni PBBM na okay na yan. Sige, pasukuin nyo na kahit sa AFP. Kasi walang trade-off galing sa gobyerno. Walang i-concede ang gobyerno eh. Wala. So, kumbaga parang sinabi lang ni Kibuloy, quit na talaga ako, wala na akong demand. Gusto ko nilang mamili kung kanino ako susuko. Ganun. and that was it. So tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do we do it? Where did this? Where? By at 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Dinala siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan, ang unang naging kaso niya ay Pasig. So, dun muna siya haharap. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, na yun na nga, pinasok nga ng pulis yung compound, naghuhukay nga tayo dahil na ang intelligence natin ay sinasabi talagang nandoon siya at patuloy yung aming operation. So that is that us, I think, what convinced Mr. Kibuloy na wala na, useless na yung magtago siya. Oo, scary kasi. Na dapat lumabas na siya. And Nakita nyo ba yung video? Mamaya panoorin natin yung press con. My goodness. Nakita nyo ba yung video? Ang dami yun. Nakapalibot dun sa sa Jose Maria College. Mga 1,000, 2,000 pulis yata yun. Lagyan, maski ako natakot eh. Totoo. Lagyan. Pag nakita nyo, ang dami. Lagyan. Kasi maski, nung nakita ako kanina kasi, pinakita yung tao dito, yung itsura ng Jose Maria College. Ano oras sila pumesto? Mga ano oras ba yun? Mga 10 o'clock yata ng umaga. Ang dami nakagano, no? Naka-formation na sila. Walang lalabas. Walang nakakapasok. Walang nakakalabas. Maski sino na, walang matatakot. Diyos ko. Ang nangyari lang yata,
excuse me, is pinagbigyan yung mga yung mga law school students kasi bar exams kanina eh. Kahapon eh, bar exams kahapon. Pinagbigyan lang silang magstay doon ng bahagya. Pagkatapos doon, ay wala, ay nakawala talaga. Walang makakalabas, walang makakapasok. Nakakatakot eh. Nakakatakot talaga, promise. Anyway, tuloy natin. So, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that that have been made against him. We have to. I have to commend our PNP. This is police Correct. work at its best. Yeah. Yep. This is what the PNP can do pag Correct. led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And Ooh. that's- Pag nakapasok kayo, huwag kayong aalis hanggat di nyo nakukuha. Tama yung instruction na yun galing kay Presidente. Pag nakapasok na kayo, huwag kayong aalis hanggat di nyo nakukuha. Kasi hindi na kayo makakabalik. For sure yan. Kaya tingnan nyo. Yan si General Torre. Talaga hindi siya umalis. Sinabihan na siya ng mga tao dito, ng mga senador. Sabi ng mga senador, hanggang kailan ka dyan? Ang sabi ni General Torre, sabi sa hearing, sabi kay Bato, hanggang mahuli namin si Kibuloy. Wala kayong magagawa. Hindi kami aalis dito. All along, mga kotsero, yun pala, may utos na rin pala talaga galing sa taas. May bindisyon pala ng presidente yan. Kaya pala, well, to some degree, tama yung sinabi rin ni Bato na tao dito, may utos yun galing sa taas. Pero ang pagkaka-interpret ni Bato is pine-pressure ng administration na hulihin si Kibuloy. No, it's not. It's not even close. It's not even pressure. Hindi pressure iyon na galing sa Marcos administration. It is enforcing the rule of law. And if anything, mga kotsero, yung kung meron mang babatikos kay Presidente ba dahil inutos niya na ganun nga ang gawin ng ating AFP. If anything, mga kotsero, we should commend PBBM na hindi siya nagpatinag doon sa impluwensya at sa mga kung ano-anong pinaggagawa ng mga tao ni Kibuloy. Kasi could have kung medyo weak pa ng konti si PBBM, baka mamaya katulad ni Digonggong, nagpapapressure siya sa mga kaibigan niya eh. Si Digonggong, nagpapapressure sa mga kaibigan yun eh. Tingnan nyo, walang huli. Tingnan nyo, wala siyang huli, di ba? So, marami siyang patay. Mga inosente, mga hampas lupang katulad natin, di ba? Ganon, marami siyang ganon. Pero yung mga huli na high profile, wala. Kaya tama yung utos si BBBM. Tama yun. Pag kayo nakatapak na dyan sa loob, wag na kayong aalis. Oo. Wala nang ano yan. Wag kayong aalis dyan. Touch move. Touch move na. Wag kayong aalis dyan. Kasi nga, mga kotsero, kapag umalis sila doon, hindi na sila makakabalik. Hindi na sila makakabalik. Warrant of arrest yun, hindi search warrant. No ngayon? Ano ba sabi sa Rule 113? Ano ba sinabi sa Rules of Criminal Procedure? Specified ba na kailangan warrant of arrest or search warrant ang kailangan dala ng pulis if they intend to break into a property or to break out of a property? No. Walang specific na warrant of arrest, walang sinabing search warrant. No, wala. Basta meron kang warrant, that's it. So, at the same time, mga kotsero, confirm din yung sinasabi ni General Torre na nasa loob lang talaga siya.
Si Kibuloy nasa loob lang talaga ng Jose Maria College. At paikot-ikot siya sa mga kwarto doon. Saan ba sumuko si Kibuloy? Di ba sa Jose Maria College? Kaya yung mga taong yung mga tao nagsasabi na tao dito, hindi, galing daw siya sa bundok ng Cotabato. Parang, ha? It doesn't make sense. Nasa bundok ka na ng Cotabato eh. Sabi nga ni, eto kagabi, sinabi rin natin to. Nasa bundok ka na ng Cotabato, babalik ka pa ng KOJC para lang sumuko. What the hell? Anong katangahan yun? Anong katangahan yun? Susuko ako pero dadaan mo na ako kay OJC. May kukunin ako mga mga memorabilia. Kunin ko lang, wait lang. Diyos ko. Anyway, tuloy natin. It's exactly what they did. Nakita niyo naman, this is we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat kasama lahat 'yan. But it was in the end it was a police action that brought Apollo Kibuloy to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Tama yun. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. To his credit talaga. Ilang araw siya nagtago sa likuran ng mga followers niya. Ay nako, siguro doon medyo disagree ako sa sinabi ni Mr. President. Sorry Mr. President, pero disagree ako doon. Siguro para lang maipakita niya kay presidente na tao pa rin siya, etc. etc. Or even ito pa nga mga kotsero, alam niyo yung mas worse? Worse is sinabi niya yon para magpabida pa. Yun yung worse doon. 'Di ba? Para magbida-bida siya. So, para sa akin, I'll take that with a grain of salt. Hindi ko muna masyadong bibigyan ng halaga. Pero again, mga kotsero, no, hindi sumuko. Hindi sumuko si Kibuloy. Napilitan na lang siyang sumuko. Oh, iba yun. Iba kasi yung voluntary eh. Yung voluntary, tulad nga na pinag-usapan natin kahapon, is kapag in the immediate commission of the crime, pupunta ka sa police, tapos sasabihin mo, meron akong nabaril, meron akong napatay, meron akong ninakawan, gusto kong sumuko, nakukonsensya ako, susuko ako. Yun ang voluntary surrender. Or bago maglabas ng warrant of arrest, halimbawa tong kay Kibuloy, bago lumabas yung warrant of arrest ng Senado, nagpakita na siya at nagpunta na siya doon, yun ang voluntary. Another is, halimbawa, bago lumabas yung warrant of arrest galing sa korte, sumuko na siya. Yun ang voluntary. Bakit ganun? Bakit bago lumabas yung warrant of arrest? Kasi according dun sa mga nabasa kong jurisprudence, bago ka paggastusan ng gobyerno, naisip mo na kumbaga you spared the state or the government the expense of searching for you and trying to pursue you. Parang ganon. So, yun yung voluntary surrender. In this case, tingin nyo ba
Tingin nyo, magkanong halaga ng taxpayers' money ang inubos ni Kibuloy sa pagtatago niya diyan sa fortress niya sa Kingdom of Judas Gold? Tingin nyo, magkano kada araw ang ginagastos ng gobyerno of taxpayers' money, ha, by the way. Tapos sasabihin nitong mga mokong na bubulagers ni Kibuloy, voluntary surrender, no, voluntary yan. Oo, nag-volunteer na nga siya eh. Oo, after gumastos ng gobyerno ng milyong piso para lang mahanap at hulihin siya. Imagine mga kotsero, that is taxpayers' money. Sinabi rin niya ni General Torre, pera ng ano yan eh, pera ng bansa yan na ginagastos ngayon para hulihin itong Kibuloy na to. So ang utang niya mga kotsero, ang utang niya sa Pilipino ay hindi lang doon sa krimen niya, kundi pati doon sa expense, doon sa expense ng pagtugi sa kanya. Kaya hindi yan voluntary. Napilitan na lang siya kasi naipit na nga siya sa JMC, sa Jose Maria College. Ultimate sacrifice daw, sabi ni Torion. Ultimate sacrifice daw, sabi ni Torion. Isa lang masasabi ko sa kanya, hindi ko na sasabihin. Kasi, basta mura yun. Tigilan nyo ako. Walang sakripisyong naganap on the part of Kibuloy. Diyos ko. Naglalag yung ko. Pasensya na kasi, again, wala akong yung internet ko nagtotopak eh. Malamang bukas pa maayos to. But anyway, pasensya na po. So malabo yung sinasabi nila na voluntary surrender, voluntary. Hindi. Tama yung sinabi ni PBBM. Napilitan na lang siya. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, how we say, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. Imagine. And, but it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galus lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa tulakan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay? Bakit natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved. Ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over. Oh, korte na. And Korte na sasalo. we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually,
Hindi na kung kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Thank you. Grabe, no? Isang buong interview kay PBBM, puro si Kibuloy lang. Ito na lang yung akin. So, by the way, before we move to my point, congratulations po sa ating PNP. Congratulations kay General Torre, kay General Marbil, at saka kay Secretary Abalos. Congratulations din kay PBBM sa nangyari. Ito na lang tanong ko. Lalo na kung merong nanonood sa atin na tao dito, supporter ni Digonggong. Oo. Kung may nanonood sa atin na supporter ni Digonggong, sana maisip niya to. Ano kaya nangyari sa kamay na bakal ni Digong, no? Diba? Kanina kasi naisip ko, teka, sa 6 na taon ni Digong, meron ba siyang naaresto na high profile na criminal? Wala, di ba? Wala akong maalala na may naaresto si Digonggong na high profile na criminal. In fact, mga kotsero, ano pang nangyari? Ang nangyari etong si Digonggong ay nagpalaya pa, nagpatakas pa siya ng isang drug lord, no, sa katauhan ni Peter Lim. Alala niyo yun? Tapos pinatakas din niya si Michael Yang. Si Michael Yang, pinatakas din si Michael Yang. Tapos yung mga nire-relieve niya ng mga pulis, ang ginawa niya dinala niya sa mga probinsya para hindi masyado mapansin. Meron ba siya baka hindi ko lang alam o baka nakalimutan ko lang kasi meron ba siyang high profile criminal na napakulong, nahuli? Parang wala akong maisip. Si Faildon, hindi naman niya napakulong si Faildon nilipat lang niya ng tao dito, lipat pwesto lang. Pinatay, oo, alam ko, pinatay. Mga yung Chinese na drug lords, yun, pinatay niya yun. Tapos yung mga namatay sa drug war. Pero yung mga high profile criminals na wala kasi wala kang sinusunod na due process. So, wala sinusunod na due process, guys. Kaya good luck na lang. Si De Lima. Pero kasi political opponent niya yan diba? Political opponent yan. Actually, may injustice pa ngang naganap diyan kay De Lima, diba? Kasi si De Lima naipanalo niya yung mga kaso niya diba? Naipanalo niya lahat ng kaso niya, si De Lima. So may injustice pang naganap. But anyway, kaya yun. Tapos kanina inisip ko rin, ba't kaya natakot tong si Kibuloy sa PNP detention? Oo. Naisip ko naman, hindi kaya dahil alam niya na pwede siyang ipatiran ni Digonggong sa loob ng PNP? Naisip ko lang. Di ba? Kasi best friend sila ni Digonggong Best friend sila So hindi natin alam kung ano yung mga alam ni Kibuloy na pwede niyang ilabas, ibulgar. Oo. Para lang makakuha ng konting pabor galing sa gobyerno, 'di ba? Hindi natin alam. So baka hindi ko alam. Ako naisip ko lang naman 'yun. Hindi natin sigurado 'yun.
Pero baka ano, alam din niya na posibleng delikado ang buhay niya sa PNP. Not because of PBBM but because of Rodrigo Roa Duterte. Hindi natin alam, di ba? So, it's also possible, pero let's see. Nakakapagtaka lang kasi. Bakit ganun? Bakit kating-kati siyang umano sa AFP at hindi sa PNP? Isa lang naman yan. Hindi sila isa, pero I mean, pare-pareho lang naman. Hindi naman, walang custody pala ang AFP sa mga criminals. Unless you're a soldier. Di ba? Kung sundalo ka, pwede ka i-detain ng AFP. Walang problema doon. Kasi hindi naman siya sundalo eh. Pakyo nga siya eh. Ano yung pakyo? Pido, Pido Apollo Kibuloy. So, ako napapaisip lang ako, bakit ganun? Bakit may ganun drama si Kibuloy na kailangan sa AFP siya i-detain. Oo. Kaya, ayun mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?